Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Alam ko po na marami na po ang nakakapanood nito at putok na putok po ito ang balitang ito na naaresto na nga ho ng Timor Leste Police ho. Ito si Tevez ho mga ka-action. At ito po, hinahalimbawa ni Antonio Trillanes na ang pag-aresto dito kay Tevez sa tulong ng Interpol ho mga ka-action ay magiging halimbawa din ito kay dating Pangulong Duterte. Di ba mga ka-action, mga kakampeng? Ang tanong, paano naman po ito si Pastor Kibuloc? Kasi kapag Interpol kasi mga ka-action, mabilis po ang paghuli ng isang wanted. Oo, kasi nakatimbre yan. Kaya anytime dyan, pwede talaga agad-agad damputin na wala ng pagtatanong. Basta nasa Interpol na ho mga ka-action. Kaya halimbawa man kung sakali man mag-issue na ng arrest warrant ang ICC dito kay dating Pangulong Duterte, at halimbawa man kung lumabas-labas siya ng bansa at magiging way ito ng ICC na iano sa Interpol, mabilis din po talaga mahuli kung sakali wala pa naman warrant of arrest laban dito kay Duterte ho mga ka-action. So ito po mga ka-action, pag-usapan lang po natin ito ha. Ngayon lang po tayo nakapag-update kasi masama ang panahon natin kahapon, no? Masama pala ang pakiramdam ko, sorry panahon. Pakiramdam ko masama pero okay na po ako mga ka-action. Mabilis po ako makarecover. So ito po ang post ni Trillanes ho mga ka-action. Basahin po natin ha at mag-attach po sa screen nang sa ganun makita nyo man ang binabasa ko. Ang pag-aresto kay Tevez sa tulong ng Interpol at Timor Leste Police Force ay magiging halimbawa kung paano arestuhin si Duterte kapag lumabas na ang kanyang ICC warrant at kapag padadaanin din ito sa Interpol. Ayan. Ito ay obligasyon ng isang member state ng Interpol gaya ng Pilipinas, gaya ng ginawa kay Tevez noong ibinaba ng Interpol ang Red Notice o International Warrant of Arrest niya sa Timor Leste Police. Hindi ito nag-question ng validity of the Red Notice kundi hinuli agad si Tevez. Ayan ang post ni dating Senador Antonio Trillanes ho mga ka-action. Okay. So ngayon, wala pa naman balita kung may arrest warrant na nga po ito si dating Pangulong Duterte magmula sa ICC, pero hinahalimbawa niya lang na mabilis damputin ang isang wanted halimbawa kapag nasa Interpol na ang kasi international na po ito. Kaya kahit saang bansa pwede siyang hulihin ang isang tao na wanted kahit saang bansa siya pumunta kasi naka-notice na po ito sa Interpol, no? Kaya mabilis po talaga at malakas po talaga ang mga pang-amoy nito kapag nasa Interpol na ho, mga ka-action. Okay. So, ito naman si Pastor Apollo Kibuloy, alam naman po natin, bantay sarado ang kanyang teritoryo doon sa Prayer Mountain na kung saan kahit nga media hindi makakalapit kasi pinagbabawalan. So, hindi natin alam kung halimbawa ang atin na ang mga kapulisan ang pumunta doon at bitbit ang warrant of arrest para eskortan ang Sergeant at Arms na dadampot o aaresto dito kay Pastor kung sila ay haharang. I think hindi na sila dyan pwedeng humarang, lalo-lalo na at may warrant of arrest na daladala ang Sergeant at Arms at may mga backup na kapulisan ho mga ka-action. Kailangan po talaga ng backup, no? Hindi naman po pwede na hindi mag-backup ng mga pulis ang ating mga Sergeant at Arms ng Davao kung sakaling aarestuhin na ito si Kibuloy. And now, pagdating naman dito kay Tevez, abay nag-golf-golf pa mga ka-action. Dahil siguro sa kumpiyansa niya, kaya siya nag-golf-golf. Nakalimutan niya yata na nasa Interpol na ang kanyang warrant of arrest. Agad, nakita agad ng Leste Police, hinuli. So, ayan tuloy.
Hindi natin alam kung kailan siya ibabiyahe balik ng Pilipinas, no? At sa pamilya naman, digamo, siyempre tuwang-tuwa sila nang nabalitaan ito na naaresto na nga po ito si Tevez, no? So, sana pag halimbawa man may isa pa sa mga dyan sa mga ma-issuehan ng warrant of arrest at magtago-taguan, sana ganito din ang gagawin ng sa Interpol agad, kasi mabilis po talaga ang Interpol, mga ka-action. Kasi kung lang, hindi Interpol, sus na ko po. Ewan kung kailan yan sisikupin. Di ba? O katulad ng case ni Bantag, hanggang ngayon hindi pa nahuhuli si Bantag. Hindi alam kung nasaan ba si Bantag, di ba? O namatay na lang yung kasama ni Bantag na si Sulweta, o wala na. Si Bantag na lang hanggang ngayon, hindi natin alam kung nasaan ba si Bantag. Pero nasa Pilipinas lang yan si Bantag, hindi yan nakalabas ng bansa, mga ka-action, mga kakamping. Nasa Pilipinas lang yan. Kaso nga lang, ang hirap talaga hanapin. So, pagdating dito kay Duterte naman, kung halimbawa man ma-issuehan na siya ng warrant of arrest at kung magtago-taguan, pwede din yan kasi ang sa kanya, ICC, International Court ho, mga ka-action. So, pwede po talagang mag-declare din na sa Interpol para na sa ganun mabilis ang paghahanap, di ba, mga ka-action, o paghuli kung sakaling may warrant of arrest na ito si dating Pangulong Duterte, no? So, yun lang ho, mga ka-action. Hopefully na maging maayos ang lahat ng ito, no? Ayaw naman natin na may mga ganito, pero marapat lamang nagagawin ito kasi kung talagang mapatunayan na lumabag sila sa batas, dapat naman po talaga na pagbayaran ho nila. Diba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.